Sir, Hmm. ano po yung reaction niyo tungkol dun sa 15 million ay ginastos daw para sa youth seminar? And then eventually, tinanggi ito ng AFP. Yun. So, yan, naalala ko pa yan kasi ito yung kwento niyan eh. Naalala ko pa yan. Yung kwento niyan, sa confidential fund kasi yan. Di ba yung confidential fund, merong kategory yan. Tungkol sa mga pagbili ng information, ng intel, paggamit ng mga warehouses, mga safe houses. Ginamit ni Sara Duterte yan para dun sa pagbili ng intel, ng information. So, ang pinantapal dyan ni Sara Duterte, yung youth seminar ng AFP. Kasi kung titignan mo naman, kung medyo gusto mo lang siyang ilusot, pwede mo siyang i-connect. Di ba? Nagbigay ka ng information, ginamit mo youth seminar. So, yun. So, dapat kasi dito, yung youth seminar na yun ng AFP, may sariling budget yun, galing Armed Forces mismo. So, dapat merong sariling COA report yun sa AFP. Ang ginawa ni Sara Duterte, kumuha siya doon from seminar, pinagtapal niya sa confidential fund niya. So, ibig sabihin nun, nawawala yung 15 million kung saan napunta. At ang malupit dito, ang nakalagay dun sa circular number 2015-01, ang dapat magbibigay dapat or magre-release dapat ng pera is yung disbursement personnel ng isang ahensya, which is kay Sara Duterte. Nung tinanong sila dito kung saan at kung sino yung nag-disburse ng pera, ayaw sumagot nung Acosta tsaka nung isang lalaki, nakalimutan ko na yung pangalan, no? I-search nyo na lang. So doon sila nagkanda hetot-hetot ngayon. At doon nabukin yung 15 million na yan. At ngayon, malalaman ngayon natin base sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng House yun, di ba? Ang nangyari ngayon doon, nalaman na ito palang si La Chica, yung Vice President, Presidential, VPSPG, yung personal na security ni Sara Duterte, na siya mismo namili, sila yung nag-disburse ng pera. So, at least, ayaw ko lang kung medyo malinaw yung explanation ko pero ganun umikot. So, ibig sabihin nun, sinindikato yung 15 million. At malamang, isa yan sa mga sasagutin ni Sara Duterte sa impeachment. Kung ako kay Sara Duterte, doon pa lang may hirapan akong sagutin yon. Kasi una sa lahat, yung pagtapal mo pa lang nung youth seminar na na pera or pang-audit sa confidential fund, tatanungin na dun ko anong intention mo eh. Anong intention mo kung ba't mo ginawa yon? O dun pa lang, paano mo sasagutin yon? Mahirap na sagutin yon. And besides, paano rin nangialam at bakit nangialam yung mga personal security ni Sara Duterte dun sa pag-disburse? So, yun. So, ako naniniwala ako, no, kung magiging matino lang talaga yung mga senador natin. Kasi dun pa lang, isipin nyo lang kung ilalagay nyo lang yung katayuan nyo kay Sara Duterte, dun pa lang mahirapan na kayo sagutin eh. So, kapag itong mga senador natin, pinili pa rin na wag pa impeach si Sara, ibang usapan na talaga yon. Pinapatagal pa eh, pinapatagal. Oo. Yung pinakamagandang paghandaan natin dito pala sa 15 million, impeachable na talaga yun eh. So, paano pag pinilit ng mga senador na huwag ipa-impeach si Sara? So, ang magiging decision niyan, sa atin ng mga tao, anong dapat natin gawin? Di ba? Siguro, ito na siguro yung pagkakataon na para mag-aklas tayo. Hindi, may own opinion na kasi legal naman yun. Mag-aklas tayo, peaceful na pag-aaklas. Kasi mali talaga yun, bro. I-visualize mo lang yung intention kung ba't mo tinapal dun eh. Anong intention mo, ba't mo ginawa yun eh. Kahit anong palusot mo dun, wala kang malulusot dun. Tapos din yung impeach. So, kailangan na siguro natin mag-aklas dun pag nangyari yun. Di ba? Tsaka dapat tapos na dapat yan eh. No? Kung sinumulan na nila nung February pa lang, dapat ngayong April tapos na dapat yan. Di ba? Sayang yung oras.